Encounter Media. Magandang araw and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Truth Encounter Media. Isa na namang interesanting topic ang atin pong pag-uusapan ngayong araw, mga kaibigan. Pag-usapan natin itong may apat na mukhang nilalang na talagang nakakamangha na ang kanilang itsura at may kakaiba silang katangian na sila ay matatagpuan lamang dito sa langit. Maraming nakikurious ang nagtatanong kung ano ba talaga itong mga nilalang na ito, na makikita natin sa langit. At sila ba ay may espesyal na katangian o kapangyarihan? Sila ba ay gentle, makapangyarihan, mapanganib? Ano ba ang mga cherubs? Hukayin natin ng malalim ang tungkol sa mga cherubs, itong misteryosong hindi napapansin, pero kailangang kilatisin. Gaya nga ng sinabi ko, ang tingin nila sa cherubs ay mukhang baby, At pero ang totoo ay malayo yung sinasabi nilang description na baby sa talagang anyo nila. So ano ba ang cherubs, mga kaibigan? Ang cherub o cherubim sa wikang Hebreo ay hindi tao, hindi hayop, o hindi ordinaryong anghel. Sila ay mga makalangit na nilalang na may kapangyarihan mula sa Diyos. At kadalasan ay inuugnay sa presensya ng Diyos mismo. Mula sa Garden of Eden o Hardin ng Eden hanggang sa apokaliptong pangitain ni Ezekiel at Juan, nandoon sila. At kung bubusisiin natin ang kanilang anyo, mga kaibigan, ay kaakit-akit ba sila o nakakatakot? So mula sa kabanata 1 hanggang 10 ng Ezekiel, binigyan tayo ng Biblia ng nakakagulat na paglalarawan sa kanilang itsura. Ang cherubim o ang cherubims ay may 4 na muka. Oo, mga kaibigan, meron silang 4 na muka. So masasabi natin, ano bang klaseng nilalang ito? Parang kakaiba, Dahil itong cherubim ay may mukha ng tao, may mukha ng leyon, may mukha ng baka, at mukha ng agila. Ngayon, ano bang dahilan o mayroong bang ibig sabihin sa bawat mukha ng yan? So, ang mukha ng tao na meron sa cherubim ay kumakatawan sa katalinuhan, kalooban at espiritual na bahagi ng sangkatauhan. At ang leon naman ay kumakatawan sa lakas, katapangan, at hari ng mga mabangis na hayop. At ang baka naman ay kumakatawan sa serbisyo, tiyaga, at kapangyarihan ng mga hayop sa trabaho, habang ang agila ay kumakatawan sa bilis, pananaw, at kaharian ng himpapawid. Yun po ang sinisimbolo ng 4 na muka nitong mga cherubim. At sa madaling salita, ang mga cherubim ay kinatawan ang kabuuan ng paglikha ng nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Sila po yung nandoon sa trono ng Diyos ng itaas, na nagcha-chant lang sila ng Holy, Holy, God Almighty, so on and so forth. Yan ang kanilang ginagawa. Bilang karagdagang paglalarawan, may 4 din na pakpak itong cherubim. So naintindihan nyo na o napipicture out nyo na kung ano ang itsura nitong kamanghamanghang creature na ito. May 4 na mukha, 2 ang pantakip sa katawan. So yung isang pakpak, isang pares ng pakpak is 2 ang pantakip sa katawan. At 2 ang panlipad, mga binti na tuwid, at may paang para pangguya. Yung itsura ng paa nila kakaiba, pangguya. Ito ba yung, ano ba yung guya? Ito ba yung baka na bata? Makinang na parang tansong pinakintab ang kanilang itsura. So talagang nakakamangha. Kung hindi ka familiar, baka matakot ka sa kanilang itsura. Nagdiningas na parang apoy, na uling, o lumalagablab na sulo. At yung pakpak nga pala nila sa bandang binti ay tinatakpan yung kanilang paa. Ito ay naglalarawan na paa kasi madumi, tumutungtong sa ground. At tinatakpan nila yon dahil sila ay nasa presensya ng pinakabanal at makapangyarihang Diyos. So, gaano ba kalaki itong mga cherub na ito, mga kaibigan? Kung nakita natin sa picture na maliliit, doon sa isang produkto na kung saan nandun yung angel na nakaganon yata tayo, may pakpak na maliit. Cute na cute, At maliit, pero ang totoong height nila o ang kanilang laki
ay wala naman eksaktong nabanggit ang Biblia, no? Pero sa unang hari 6 ay makikita natin na sa templo ni Solomon ay may 2 kerubim na gawa sa kahoy at ginto. Bawat isa ay may taas na 15 feet o 15 talampakan. Ang laki po nun. Higante po, mga kaibigan, kung titignan natin. Ang pakpak nila ay abot sa gitna ng kabanal-banalang lugar. Ganong kahaba. Wala rin description kung gaano kahaba yung pakpak nila pag in-extend. Pero ang sabi rito ay abot sa kabanal-banalang lugar. Yung Holy of Holies. No? Na malaking-laki rin yung lugar na yon. At sakop nun, ibig sabihin napakalaki, mga kaibigan. Kaya isipin mo na lang, mga kaibigan, na isang nilalang na higit sa 2 palapag ang taas, nagniningas at may 4 na muka. Hindi ba nakakakilabot ito? At malayo sa description nung parang mga baby face o baby angels. Ano naman kaya ang tunog ng kanilang mga boses? Sa Ezekiel 10 verse 5 na isulat, narinig ang tunog ng mga pakpak ng mga kerubin hanggang sa panlabas na looban, gaya ng tinig ng makapangyarihang Diyos kapag siya ay nagsalita. So ang tunog, madaling salita, mga kaibigan, ng kerubin, ang tunog nila ay parang malakas na bagyo. So pag may bagyo, nakakatakot. Lalo na kung napakalakas ng hangin, napakalakas ng kidlat. No? Itong bagyo na nakaraan sa atin, kung may mga yero kayong hindi maayos, matatakot talaga kayo dahil sa lakas ng hangin. No? Lalo na pag nasa labas kayo, may kita nyo yung power ng wind ng bagyo. Na talagang ganun kalakas, kasing lakas ng malakas na bagyo. At ang dagundong ng langit, pag kumunog, di ba, maririnig mo? Ganun ang kanilang tunog, mga kaibigan. Hindi ito musika o harpa. Ito ay tinig na kumakatawan sa kabanalan at kapangyarihan ng Diyos. So ano naman ang trabaho, ang gampanin, no, ng mga kerubim? Sila, mga kaibigan, ay mga tagapagbantay ng banal. So kung itinuturing mo ang sarili mo na isang banal, ay sila ay nagbabantay sa iyo, kaibigan. Sa Genesis 3 verse 24, matapos palayasin sila Adan at Eva, ay naglagay ang Diyos ng kerubin at isang nagliliyab na espada upang bantayan ang puno ng buhay. No? Sila po'y pinalabas nung sila po'y nagkasala. At para walang makalapit o hindi sila makalapit, malamang, no? Kasi pag kinain nila, sabi ng ibang scholar, yung puno ng buhay, malamang mamubuhay silang walang hanggan dahil ito raw ay puno ng buhay. Dahil sila ay hindi na mamamatay, walang hanggan. Yun pong pagkakaunawa, pero wala naman po nasabi, no? Kaya pinabantayan po ito sa mga kerubin. Mga tagabitbit po ng trono ng Diyos ang mga kerubin. Sa Ezekiel, makikita natin ang trono ng Diyos ay nakapatong sa mga kerubin. Nakapatong sa mga kerubin. Yung trono ng Diyos, parang isang makalangit na karuwahe. At simbolo ng awa ng katarungan din ang kerubin, mga kaibigan. Sa ibabaw ng kaba ng tipan, o yung sinasabing Ark of the Covenant, na ito po sa picture, ay may 2 ginintuang kerubin o cherubim na nakaharap sa luklukan ng awa. Dito bumababa ang presensya ng Diyos sa gitna ng Israel noong araw. At ang mga kerubin ay mga espiritong nagsasamba. Sa langit sila ay nakapalibot sa trono ng Diyos, hindi lang bilang bantay, kundi bilang mga saksi sa kanyang kaluwalhatian. Kaya naman lagi sila nagchat-chat, Holy, holy is the Lord God Almighty. No? Yun ang kanilang sinasabi at hindi sila napapagod doon. So ano naman ang kapangyarihan at natatanging kalikasan nitong mga kerubin? So ang kerubin ay hindi ordinaryong anghel, gaya na nabanggit ko, mga kaibigan. Hindi sila nagpapadala ng mensahe, no, o bilang isang messenger na angel, kagaya ni Angel Gabriel na sinasabing messenger. No? Sila ay mga nilalang ng hustisya, proteksyon at kaluwalhatian. May mga kapangyarihang espiritual at pisikal ang mga anghel na ito. Kayang pigilan ang tao mula sa Eden, kaya nga napaalis sila Adam and Eve. At buhatin ang mismong presensya ng Diyos. Yan po ang kanilang kapangyarihan. Walang nilalang sa Biblia ang tulad nila. Sila ay isang natatanging uri at makalangit na nilikha ng Diyos. Espesyal po silang nilikha. Ano naman ang misteryo meron sa mga cherubims?
So bakit apat ang mukha nila? Bakit ang anyo nila ay hayop at tao? Anong ibig sabihin ng mga mata sa katawan? Yes, mga kaibigan, tad-tad po ng mga mata ang katawan nitong mga cherubims. Kung kanina nasabi ko may pakpak, apat ang mukha, anim, no? O tatlong pares ang pakpak. Ngayon may dagdag pa, no? Bukod sa nagniningas yung kanilang mga itsura at parang pilak ang kanilang kulay, may dagdag na napakarami nilang mata. So sabi ng ilan, sila raw ay representasyon ng buong nilikha. Ang leon bilang hari ng mga hayop, ang baka ng kalakasan, at tao ng karunungan, at agila ng langit, gaya ng una natin nabanggit kanina. May iba namang naniniwala, sila ay multi-dimensional beings. Ibig sabihin, kahit saang dimension ay naroon sila or kaya nilang pumaroon. No, hindi kayang unawain ng isip ng tao. Bakit? Dahil gawa ito ng Diyos. No, minsan hindi natin maintindihan. Sasabihin natin imposible yan, kwento lang yan. Kasi minsan pinipilit natin mag-isip na gaya ng Diyos na hindi nga tayo pwede. No? Katiting nga lang ang ating karunungan patungkol sa mga bagay na didiskubrihan natin sa buong kalawakan at sanlibutan. Ayon po yan sa siyensya, wala pang 1%. So wag na nating questionin kung bakit ganito ang likha ng Diyos. At narito pa ang nakasulat sa Ezekiel 28 verse 14, si Lucifer mismo ay dating isang pinahiran na cherub at nagtatakip sa trono. Yes, si Lucifer na ngayon na ikilala bilang Satanas ay dati palang cherub. Kaya napakataas na uri niyang anghel. Paglalarawan noon, no? Siya rin ay dating malapit sa Diyos hanggang sa bumagsak siya dahil saan? Sa kayabangan. Kaya po mga kaibigan, warning, na ang kayabangan ay atin pong iwasan dahil yan po ang siyang magbabagsak sa sinumang tao. Ngayon po, ano po ang itinuturo nito sa atin? Ang cherubim ay paalala sa atin ng isang simpleng katotohanan na ang Diyos ay banal at ang kanyang presensya ay hindi dapat paglaruan o maliitin. Bilang pangwakas, ikaw kaibigan, ang mga cherubim ay hindi katang-isip. Sila ay tunay na makapangyarihan at mahiwaga. At sila ay bahagi ng kaharian ng Diyos at hindi nakikita ng mata. Kung may natutunan ka sa video na ito, ay bigyan mo ako ng like, i-share mo ito upang malaman din ng iba ang tungkol sa pambihirang nilalang na ito. At mag-subscribe ka sa ating YouTube channel, Truth Encounter Media. Pindutin mo ang notification bell icon at piliin ang all. Maari ka rin mag-comment para magbigay ng opinion at sabihin kung gusto mo ang iyong gayan ng mga ganitong video. Ako nga pala si Mark Narboneta at ito ang Truth Encounter Media na kung saan tinatalakay natin ang mga bagay na hindi na pag-uusapan ng iba. Hanggang sa muli, pagpalain ka ng Diyos, kaibigan. Truth Encounter Media.